Oklahoma City Thunder ay hindi natin pwedeng maliitin dahil sa lineup nga nila ngayong season ay pwede talaga na pumalagto kahit sa malalakas na team. Dahil kung maaalala nga natin, last season ay tanking na nga tong mga to pero nag 40 wins at 42 losses pa nga, na mas maganda pa sa LA Lakers ang naging standing pagkatapos ng regular season. Kinapos nga lang sila para makaabot sa playoffs nang makatapat nga nila ang Minnesota Timberwolves para sa play-in tournament na pinangunahan ni Karl Anthony Towns at ni Anthony Edwards. Pero bukod nga sa mga bata, ang roster ng OKC ay talagang mga gutom din to na magsipanalo. Lalo't ngayon nga na kompleto na ang lineup nila sa pagbabalik ng OKC version ni Wembanyama na si Chet Holmgren. Isang legit na big man na may opensa at depensa, mahaba ang wingspan at may shooting. Although eto nga ang unang season niya, ay asahan pa rin natin na pag naging healthy to ay magiging maganda ang ipapakita nito. Dahil hindi naman na siya mape-pressure pagdating sa opensa dahil meron nga silang shy na gagawa para sa kanila. Depensa ang magiging puwersa niya lalo't sa ilalim dahil meron siyang tangkad na talagang mahihirapan ang mga gwardiya ng mga kalaban. Andyan nga din ang Australian na si Josh Giddey na sobrang ganda ng pinakita last season at nag-average ng 16.7 points, 7.9 rebounds at 6.2 assists per game. Stats na nga niya ang magsasabi na all around talaga siya at asahan natin na mag-i-improve pa to dahil unang-una, bata pa at 2 taon na lang ang kontrata niya sa OKC. At tulad ng lahat ng player, pag pa-expire na ang kontrata, talagang pipilit maglaro upang maging mataas ang market value nila pagdating sa pagpirma sa bagong kontrata. Dagdag pa nga natin dyan si Shai Gilgeous-Alexander na legit candidate para maging MVP ngayong paparating na season dahil nag-average lang naman to ng 31.2 points, 4.8 rebounds at 5.5 assists while shooting 51.5% sa field. Grabe nga ang taas ng mga numero nito ni Shai na parang normal na lang sa kanya dahil pinakita niya din naman yan netong nakarang summer na maglaro siya sa world stage sa FIBA World Cup para sa bansa niya na Canada, kung saan pinangunahan nga niya yung team niya, kung saan nag-average naman siya ng 26.7 points at pinatumba lang naman nila ang powerhouse team at favorites na magkampiyon na Team USA. Kung ang general manager nga nila na si Sam Presti ay gagamitin ang sobrang dami nilang draft picks na nakakuha mula sa mga trades, ay pwede makakuha na isang veteranong superstar to. Dahil yun na lang naman ang kailangan ng team na to para maging legit contender sa championship. Pero sinasabi nga na mga NBA analyst at expert pati na rin ng OKC ay hindi nila kailangan ng isang superstar dahil makakasira daw yun sa ginagawa nila na bumubuo ng young core na team upang magkaroon ng chemistry pagkatapos ng ilang season. Hindi naman natin masisisi ang management ng OKC dahil sobrang dami na talagang prospect ng mga bata at masasabi natin na talagang pa-improve ang mga laro. At isa pa, ang NBA era ngayon ay pabata ng pabata dahil madami ng high school player na dumidiretso na ng NBA at hindi na naglalaro sa college. Kaya nga't endless possibilities ang mga pwedeng mangyari dito para sa OKC. Young core na team with 37 draft picks until 2029. Saan ka pa nga naman